buhay. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Sabay-sabay tayo muli. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Mawin tayo mga kapatid. Halina't sama-sama tayo magpuri sa ating Panginoon. Ipalagpag ang iyong kamay, itaas at ikawan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Kaya naman, muli mga kapatid, awitin po natin ang araw-araw. Yes, Lord, sabay-sabay po tayo ulit mga kapatid. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw, araw-araw sa samahan, araw-araw diiwan, araw-araw, sabay-sabay, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, sabay-sabay, araw-araw o Diyos, araw-araw sa samahan, at araw-araw iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Sabay-sabay, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Sabay-sabay. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga po na ano mang maging sitwasyon, ano mang maging panahon, ikay patuloy na pupurihin, Panginoon. Yes, Lord. Sapagkat wala kang katulad, iisa ka lamang sa aming buhay, Lord. Hallelujah. Yan, tayo po yung muling umawit sa ating Panginoon. Kung sino po ang nakakaalam ng awiting ito, tayo po umawit sa buhay. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ika'y
Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, katulad. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Wala kang katulad, Lord. Wala kang katulad. Wala nang mabatay sa'yo. Ikaw ang Diyos naman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ikalawan ang dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sabay-sabay. Katulad. Taas natin kay Lord mga kapatid ang ating mga tinig. Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos Paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Tunay pong wala kang katulad, Panginoon. Nararapat namin, Lord, na kaya may papurihan, bigyan ng awitin, Panginoon. Sama-sama po kami, Lord. Salamat po sa pagkakataon ito, Lord. Sa huling pagkakataon po, awitin po natin ang nararapat, mga kapatid. Taas po natin kay Lord ang ating mga tinig kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya. At talaga naman, sigurado po na si Lord po ay nagagalak na tayo nakikita sa mga oras na ito. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Susikay na kilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, kailanman hindi ka nagbabago. Yes, Lord, hallelujah. In
Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Sabay-sabay tayo kapatid. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ngunit ika'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nasasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord. Salamat po sa mga oras ito, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi niyo kami pinababayaan, Lord, sa araw-araw, Panginoon. At hanggang ngayon, Panginoon, salamat, Lord, sapagkat kami po ay nananatili pa rin, Panginoon, sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong habag, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, tunay nga po na wala kami kaya gawin, Lord, kung wala ka sa aming buhay. Napakabuti mo, Lord. Hindi mo hinahayaan ang iyong mga anak, Lord, na malayo sa iyo, Panginoon. Ang mga tunay na nagmamahal sa iyo, Lord, hindi mo hinahayaan, Panginoon, na mawalay sa iyong presensya, Panginoon. Kaya tunay, Lord, na nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, sa kabila, Lord, ng pinagdadaanan, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, kami mananatili sa iyo, Panginoon. Sa iyong kabutihan, Panginoon, kami tunay na nagpapasalamat at pupuri sa iyo, Lord, sama-sama, Panginoon. Nagpapatuloy sa iyo, Lord, sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, na sinadanas ng bawat isa. Kaya tunay mong kabutihan, Panginoon. Ikaw ang may dahilan, ikaw ang dahilan, Panginoon. Alam namin at naniniwala kami, Panginoon, sa iyong magandang plano, Lord, sa buhay namin, Panginoon, sapagkat kami tunay niyong mahal, Panginoon. At ang iyong pangako, Lord, ang siyang aming panghahawakan. Salamat, Lord, sa buhay ng mga kabataang ito, Lord. Sila po ang magpapatuloy, Lord. Alam namin sila po ang next generation. Salamat, Lord, dahil mga bata pa lang sila, Lord, sila'y matataniman, Panginoon. Kami po magkakapatid. Ganyan lang din po kami nag-umpisa na sumasali sa mga Bible study. Bilang bata, merienda po yung hapon namin. Pero
Doon po namin unti-unti na unawaan, tinatanggap si Lord sa buhay namin na napakalaking bagay. Kaya kayo mga kabataan, magpasalamat kayo dahil nakilala niyo, tinanggap niyo si Lord Jesus sa buhay niyo ngayon. Sapagkat nandyan na yan, itatalim sa puso ninyo si Lord ni Lord. Itatalim sa puso ninyo. Marami man kayong pagdaanan sa buhay niyo, dadating ang pagkakataon na babalik at babalik kayo sa Kanya. Ganun kabuti si Lord. Kaya pagpasalamatan natin si Lord palagi. Yan. Kaya naman, sabay-sabay po tayong pumalakpak dahil napakabuti ni Lord sa ating buhay. Hallelujah. Amen. Salamat po sa ating pagkaawitan. Tunay nga po yung sinasabi po ng Biblia sa Mateo 5 verse 3, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos. At sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko po si Pastor Edward para sa ating ano ba? Sunday School. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Andito yung mga kabataan. Kamusta sila? Praise the Lord. Kasi mainit doon. Ito kayo. At bago ko pong umpisahan, ang topic ko po ay patungkol po sa mga kabataan. Dahil past how many days, grabe po yung na-experience ko. Naiyak po talaga ako. Encounter ako ng mga kabataan, age 15, 17 years old. At sila ng pariwara na ng buhay. Okay, anyway, tayo po yung muna yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat Panginoon sa oras na ito. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailangan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. You're omnipotent, omnipresent, omniscient God. Nasa iyo lahat, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, na kung minsan, nakakalibot kami, patawarin mo kami, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Minsan, pinapairal namin ang aming mga sarili. Panginoon, patawarin mo kami. Kaya sa mga oras na ito, nais namin ipagkatiwala sa iyong kamay, sa may kapangyarihan ng kamay. Ano mang problema suliranin ng bawat isa, ano man ang kanilang dinaranas sa panahon na ito. Panginoon, nagkakatiwala namin sa iyo. Naniniwala na nanampalataya kami na walang imposible sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong mga anak, mga lingkod, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. At hindi mo rin kami, Panginoon, papayagan na mayroong manakit sa amin. Sapagkat iyo kami nilikha. We are a masterpiece of yours, Father God. Kaya, Panginoon,
hindi mo kami hahayaan ano man ang aming mga kalalagayan. Kung kami, Panginoon, ay magtiwala sa iyo at lalapit sa iyo at magpatuloy na paigtingin ang aming relasyon sa iyo. Panginoon, nakikita namin, Panginoon, ang mga sitwasyon at panahon na alam namin na nalalapit na ang iyong pagbabalik. Gawin mo kaming handa, Panginoon, sa iyong pagkuha sa amin, na hindi kami maiwanan. Panginoon, salamat, nariyan ka palagi. Ano man ang aming dinaranas, iyo kaming tinutulungan. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw may taas, papurihan, paparangalan, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. At magsabi ng mga wakas na amen. Hello. Meron po kayong Bible? Sige po, basahin po natin. Mateo 27, 35 to 54. Mateo 27, 35. Sumabay na lang po kayo. Ipinapo nila si Jesus sa krus at pinaghati-hatihan nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos naupo sila at binantayan ni si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. May dalawa ring tulisan na pinapo sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Inonsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila. At sinasabi, hindi ba't sinasabi mo, gigibahin mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Ganon din ang pamamatya ng mga namamahalang pari ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa cross, maniniwala na kami sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung talaga iniligtas siya ng Diyos. Maging ang mga tulisang pinapo kasama niya na ininsulto din sa kanya. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, tumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw sa Jesus ng malakas. Ito yung nandun kasi yung panahon, Eloi, Eloi, lima sa baktani, na ang ibig sabihin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig yun ng mga nakatayo roon, sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad namang tumakbo ang isang tao, kumuha ng esponja at okay. Ikinabit niya ang itong gulo at ipatpat itinampi sa bibig ni Jesus upang sipsipin niya. Pero sinabi naman ng iba, hayaan mo siya, tingnan natin kung darating nga si Elias para iligtas siya. Muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagulatan ng hininga. Ang sandali rin iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain, nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan, maraming banal. At muling nabuhay, lumabas sila ng libingan at na muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Ang kapitan at ang kanyang mga sundalo ay nagbabantay kay Jesus at nasindak ng mayanig ang lupa at nang makita ang mga pangyayari, sinabi nila, totoo nga, siya anak ng Diyos. Pagpalain ang salita ng Diyos. Ang panghaba ng ating word, pero hindi na, actually po, hindi naman po, ang points po dito ay yung pag-ibig. Maraming sitwasyon ngayon ay mga broken family. Broken family rate increased from 52% to 40.5% according to the survey by NIUSSP. Ito po
ay nadagdagan na. Yung 14.5, it's around 20% sa panahon ngayon. Alam niyo po ang broken family, ang nagiging resulta pag broken family. Kaya sa panahon ngayon, ang daming kabataan, na-encounter ko po, 14 to 17 years old, prostitute na. Naisakay ko ilang araw, walang pamasahe. Tapos, kuya, pupunta lang sa tropa. So, doon ko na-discover kung ano yung password nila. Pag sinabing tropa, parokyano. Nung nalaman ko yung ganon, at pinunta nga yung lugar, doon yung parokyano. Then, walang pumasahe, kukuha pa ng pera doon sa kapitbahay. Ay, doon sa lalaki. Wala rin may ibigay agad. Sige, ganito na lang. Kinuha niya yung cellphone number ko. Then, doon ko nakita, pati ako, inalok. Umiyak talaga ako, Lord. Nung hindi ko siya madirekta kasi pagka dinirekta ko, baka masya-shutdown yung communication. Pag sinabi ko, pastor ako, ganito ako, baka i-block na ako. Tinitinan ko yung galaw. Then lunchtime, nag-text, pangkain lang. Then pangkain lang, sabi ko, sino to? Nagpanggap ako, asawa. Sabi niya, tropa lalaki. Then hindi na siya nag-chat. Natutulog, sabi ko. Para tumigil. Then another day, at night, dalawang babae naman nakasakit sa akin. Isang 17 years old. Pareha silang 17 years old. Tagalog. Kinausap ko. Saan kayo galing? Sa Tansaw. Saan pinuntahan nyo? Tropa. Ang pinilo ko, hindi ba kung maging tropa? Tumawa. So that's it. So, kinuha niya yung Facebook account ko. Binigay ko. Tininaw ko yung friend niya. Ito masakla. Estudyante na hindi na pumapasok. Ngayon, sabi niya may anak siya. Isa. At teenage, buntis na siya. May anak na siya. Ang taas ng rate sa panahon ngayon ng teenager, ng mga buntis. Noon, 2021, ay 6%. Sabi niya, teenage pregnancy affects about 6 of Filipino, 6% of Filipino girl, pero hindi na ako ngayon. Ganyan. Mataas na. So, sa panahon ngayon, ang taas na lahat, pati crime rate. Medyo talagang nabubog yung heart all the time. Kaya itong mga bata ito, halagaan. Gusto ko ma-access ang mga magulang. Paano mag-handle din sa mga bata? How to become a parent? Kahit may magulang, napapariwala minsan ang mga anak. Kaya lagi ko naalala si Sister Marilo. Kung lahat ng mga magulang sana, kahit babae o lalaki, at maayos ang pagpapanatin ng mga magulang, ay hindi mapapariwala. Kaya yung title nyo, itong I Love, Cross and Victory. Yung ginawa ng Panginoon Jesus sa cross ng Kalbaryo ay ang pagtatagumpay. Kaya ang solusyon mo ng iba, ang Panginoon Jesus. Pati crime rate, mataas ang crime rate, napakalaki. Bakit? Ang laki ng responsibilidad natin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Paano natin may palaganap ang pag-ibig ng Diyos?
Ilang araw na po akong puyat, ilang gabi na akong puyat. Kagabi, hindi po ako nakatulog kahit ilang segundo. At this time. Ah, isang kwan nga dahil sa gabi, sila sumasakay at umiikot sa paligid. May layunin, may purpose. Minsan, nagbababad ako doon sa lansangan. So sabi po sa Mateo 12:24-12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Tumaas na at ang pag-ibig ng iba ay nanlamig na. Lawlessness will abound. The love of many will grow cold. Ang pag-ibig at pagmamahal ay nanlamig na. Dito po, kaya nakakuha po tayo doon sa cross ng Kalbaryo dahil yung pag-ibig. Because of love. Sa Lucas 23:39-43, kaya parang purbasa lang ako para mabilis. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Tayo dapat maparusahan sapagkat tayo makasalanan. Ngunit itong tao ito, pinako sa krus ng kasalanan. But He gave His life for us. Di ba, inaalala nyo lagi yung mga ganun? To refresh and to strengthen the foundation of your faith. And to exercise the love. So that you can give, you can preach, you can share the gospel. What the Lord Jesus Christ has done on the cross. Then he said, Jesus, Lord, remember me when you came to your kingdom. And Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. On the spot. Kaya pag-aalalahanan din ng Panginoong Jesus, you have sincere heart, God will forgive us. This time po, nabago po ang pananaw ko ngayon. Alam yan yung mga nakakausap ko lagi. What is the visions? What is my vision and dreams now? And I want to implement. Nais ko magkaroon ng mga departamento ng church so that masabi mo lahat tayo. If you have department, if you don't have a department in the church, pantay na natin. Mag-upisa tayo sa tag-iisa, bawat departamento. Ikaw namang hawak, hanap ng kasama. So sabi po sa John 15:13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Kaya walang pinaka-the best. May pakita mo ang pagmamahal mo. May pakita mo, may ibigay mo ang buhay mo sa iyong kaibigan. Ang Panginoon, we consider that He is a friend to us. He gave His life. Nagpapakumbaba siya kahit anong relasyon bibigay niya. Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. So meaning, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Isus. Sabi niya, shall tribulation, or distress, persecution, or famine, nakedness, or peril, or sword. The greater is love. There's no one than this, than to lay down. So mga magulang ng kapatid, the center of this is love. Show your love to other people. Show your love. Di ba pag mahal mo, pag sinuway ka, masasaktan ka.
Pag mahal mo, pag nasasaktan ang mahal mo, nasasaktan ka. Ayaw mo na ang mahal mo ay mapapariwara. Jesus Christ doesn't want us na mapunta sa impyerno. Kaya He gave His life. He loved us so much. Kaya wala po tayong pipiliin kahit sino, kahit ano. Show your love. Share the salvation. Kaya, ang masakit kasi, isang kilala ko na nandito sa, I'm not mention the name. Yung friend nung babae na yun, ay friend din, mutual friend din, ng isang kilala ko. Kaya, sabi ko, Lord, may estudyante nga ito. Dahil estudyante, yung mutual friend, tapos yung isang friend. Sipin mo, sa mga school, ang dami pa ng mga prostitution, estudyante pa ng mga high school. Banggitin ko lang sa inyo, iwasan nyo ang mga anak nyo magpagkaibigan sa mga bakla. Dahil yan ang mga bugaw. Kinakuan ka, itawag nyo, i-set up ka. Pag na-set up ka, yari ka na. Doon mag-uumpisa yung masalimuot ng buhay. May muntik na, may kakilala ko na muntik na kung hindi ko naagapan. At pinapagalitan ko pa yung magulang. Pero sabi, hayaan mo na lang, Pastor. Yan ang ayaw ko sabihin ng isang magulang. Hayaan mo na lang. Never mo sabihin. Pongkatin mo at halukayin mo at obserbahan mo at bantayan mo. Even their cellphone, tingnan nyo kung anong sino ang makausap. Gusto doon lang po, sana po, matinag po kayo sa sitwasyon natin sa panahon ngayon. Kaya sabi ko, ang kabataan na ito, nabigat na ang burdens ko sa kanila. Kaya hindi ko sila pababayan. Most of the time, may tindahan dito, umiikot ako doon, bumili. At sila sumasalubong sa akin, business. At kinakausap ko sila. Pagka-enamero ako sa buhay ng tao. And I want to know what is their situation at the moment. Kaya, sana, ganun tayo, bilang mananampalataya. Hindi lang yung ating sarili, kasi ating sarili lang focus, mag-teaser mo ako. Pag sa sarili lang natin ang pinopokus natin, lagi kang naiinis. Bakit? Ang dami kong problema eh. Maiinis ka sa mga problema mo, tayo ng problema. Ano nangyari sa'yo? Doon ka na lang mai-evolve sa sitwasyon. Alam nyo? Iwanan mo yung problema mo sa sarili mo. Go, lumabas ka. God will make a way. Gagawa rin himala ng Diyos sa mga sitwasyon natin sa buhay. Salamat po. Pagpalain ng Panginoon. Tayo manalangin. Amang Diyos ng mga pangyarihan. Unahin po na walang iba makakatulong sa amin kundi ikaw lamang. Ang pag-ibig at pagmamahal mo na kuminsan hindi namin na ibabahagi, Panginoon. Ang kaligtasan ibinigay mo sa amin na nais din po na nais mo, Panginoon, na ibahagi po sa iba. Panginoon, ang dami sa panahon ngayon na napapariwara ang buhay. Walang nakatingin sa kanila, walang nakafocus sa kanila. Panginoon, please, O Lord, pinakita mo sa akin, Panginoon, ang mga sitwasyon. You give me the burdens and heavy in my heart. Lord, help me. Father God, I pray for these people, O Lord, na makilala sila sa iyo, Panginoon, mabago ang kanilang buhay. Na sila ay mayroon pang pag-asa. Hindi lamang mga material na bagay, pangangailangan, ang sitwasyon sa kanila,
ang nagpapaikot ng mundo, Panginoon. Father God, andariyan ka, siya aming pag-asa. You are the hope of every family. You are the hope of every life of every individual. Panginoon, sana Panginoon, ang lahat ng mananampalataya ay bigyan mo ng kabigatan ng puso nila sa mga ganitong sitwasyon na kung isa niyo walang makapansin, Panginoon. Father God, I pray, hindi man, Panginoon, Lord, in other way, give them the burdens, O Lord, Father God, to preach the gospel, to share the gospel, O Lord, Father God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. I pray healing upon the body of every individual, financial breakthrough, O Lord, and Lord, peace in their family, Lord. Father God, thank you, Father God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Salamat po sa buhay po ni Pastor Edwards. Pagbabahagi po na ang salita ng Panginoon. Dadako naman po tayo sa testimony and thanksgiving at sa reflection po sa ating Sunday School. Sa ating mga tinatawagan ko po ang bawat isa. Praise God, hallelujah. Ako nagpupuri ng pagpasalamat sa buhay natin ng Panginoon. Napakabuti ni Lord sa buhay natin. Sa pag-ising na natin, patuloy tayong huminga, malakas ang ating pangangatawan. Napakalaking blessing na galing kay Lord. At sa ano ko sa school ni Pastor Edward na ang pag-ibig. Totoo yan. Dahil kung wala din naman gawa yung pananampalataya mo ay patay din yun. Kaya pag mayroon kang kakayahan tumulong sa kapatiran, at kahit hindi kapatiran na nangangailangan, doon nakikita na ikaw ay may pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi mo lang sabihin na kakawawa siya, tapos wala ka namang ginagawang aksyon. Kaya napakabuti talaga ng puso ng isang mananampalataya kung may pag-ibig sa kanyang puso, sa kanyang kapwa, sa kanyang neighbor o sa kapwa, sa mga kapitbahay, hindi lang sa ating pamilya, hindi sa mga taong nangangailangan. Kung wala tayong maitulong prayer, napakalaking ano na yan yung prayer, para matugunan ang pangailangan, hindi na tayo makatulong. Mayroon gagamitin yan si Lord para tumulong sa kanila. Kaya ang Diyos, sa lahat ng papuri, pasalamat sa ating buhay na Diyos, Panginoon Jesus. Amen. Buhay nagpapasalamat kay Lord na ako. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa araw-araw niya pag-blessing sa amin. Hindi niya po kami nakayaan kahit wala pa din po kami pasok. Papasalamat po ako kay Lord sa araw-araw niya pag-blessing sa amin. Malaking blessing na binibigay ni Lord sa araw-araw. Pag kailangan namin yun lang po. Amen. Pasalamat rin po ako kay Lord dahil po hindi po kami pinapabayaan araw-araw. Kahit po walang pasok, tinuturuan po kami ni Mama mag-aral sa bahay. Maraming salamat po kay Mama sa pagtuturo po. Meron pa po ba? Meron ba po? Opo. Tinatawagan ko naman po yung mga kids po natin para sa kanilang special number. Halina po kayo din sa unahan. Bago natin.
Amen. Amen po sa mga bata po yan. Pagpalain po sila ng ating Panginoon. At tinatawagan ko naman po ang trio po na naghanda po ng kanilang awitin po pangipasok sa Panginoon. Opo.
Let Jesus Christ, He stands. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. We give thanks. Purihin po ang Diyos sa kanila pong awitin. Tinatawagan ko naman po ang magbibigay po ng mahalagang mensahe sa ating Panginoon. Tinatawagan ko si Pastor Jerry sa pagkain po ng ating kaluluwa. Tayo po ay tumayo. Muli natin aniyahan ang banal na Espiritu na kanya pong banal na presensya. Awitin natin ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, in the strength and thy power. Come, in thy own special way. Come, like a spring in the desert. Come to the wilderness of soul. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, and the strength and thy power. Come, in thy own gentle way. Natawagan natin si Brother Jake. Siya magbasa ng ating pagsalo-saluhang ngayong spiritual food. At mabuti sa isang tao na siya ay matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya ay palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at naghintay. Siya ay magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at pagkahamak ng kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya ay nagparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan. Hindi iligid kay Yahweh kung nahirapan ang ating kalooban. Alam niya kung sinisigil ang ating karapatan. Hindi may kakakaila sa kanya kung pinipilit ng hukuman ang katarungan. Walang anumang bagay na nangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh.
Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo nagreklamo kung tayo pinarurusahan dahil sa ating mga kasalanan? Siya sa ating natin suriin ang ating pamumuhay at tayo manunumbalik kay Yahweh. Let us pray. Aming Ama, salamat po muli o Diyos sa araw na ito, panibagong araw. Kami po ay nagkakatipon ngayon, Lord. Salamat sa mga anak mo, Lord, na ikaw naging priority sa araw na ito. At kailang Ama, tinasalamatan po namin ng mga nakalimas na linggo, Lord, na patuloy niyo kaming sinamahan. Anumang sitwasyon ang bawat isa sa amin, pinagtatagumpay mo po kami. Kakilang Ama, amin pong nilalapit sa iyo, Lord. Ang mensahe na amin pong binasa, Lord, ikaw magbigay ng liwanag at bigyan niyo po itong patuloy na kapangyarihan upang ito, Panginoon, ay matanim ng malalim sa aming mga puso. Pagpalain mo ang bawat nakikinig, tanim mo mabuti sa aming kalooban, sa puso ng bawat isa. Ang sa ganyan ito'y kumintal sa aming isipan, mabuhay kami karapat-dapat sa iyo. Maraming po salamat, Father God, sa iyo po pag-anayin sa iyong abang lingkod. Ikaw maparangali, ikaw po ang may taas. Salamat din po sa mga anghel mo po na patuloy mong sinusugo upang proteksyon ng kaming lahat. Salamat po sa iyong gabay. In Jesus' name. Amen at amen. Happy Mother's Day sa lahat. Nakapapo na po tayo. Anong nangyayari sa church natin ngayon? Mukhang kaunti na. Na-rapture na ba? Okay, baka pwede ho, lahat ho, dito na po tayo. Tapos na ba yung mga bata? Dito na po sana lahat. Parang kunti ang laman dito. Yung ilang nanay, wala rin dito. Wala rin, ilan lang. Sige, yung mga bata, hindi pa pwede sila sa umaga. Yung Sunday school, hindi pa sila natapos, yung Sunday school. Hindi pa? Okay. So, sa susunod, Sunday school, isabay sila din pagdating ng preaching. Dito na lahat. Kasi ang mga bata, kahit pa paano, makakaintindi sila. Meron pa rin maintindihan na kahit pa paano. Bukod dun sa kanilang Kasi, tingnan nyo, ang punti natin. Okay. So, Happy Mother's Day sa lahat. Yan. Kalungkot man tingnan, maraming nanay ang wala. Walang mga nanay ngayon. Maraming wala, hindi nagcha-church. Hindi natin alam kung anong kanilang kalagayan. Mother's Day ngayon, hindi nila alam siguro na Mother's Day. Ito po ay pagdiriwang para po sa mga ina, mga dakilang ina. Yan. So, ang ating naman topic ngayon ay napakalaking bagay ito para po sa ating mga ina at hindi lamang para sa mga ina, kundi para din sa ating lahat. Kagabi nalaman ko na Mother's Day ngayon, gusto kong baguhin yung preaching, pero sabi ko, hindi naman pwede na ang mga ina lang ang kakain. Kailangan natay kakain. Spiritual food. So ito naman ay related pa rin ito sa nanay at sa tatay. Okay. So isang palakpak muna sa Lord. Kumusta po ang bawat isa? Masaya po ba tayo? Amen. Dating hinayaan na nailulugmok tayo ng problema. Kaya ang problema po ay hayaan mo siyang problema sa atin. Alam niyo po yung binasa natin ngayon, yun din pong aming prayer meeting noong Wednesday. Yan yung pinabasa ni Pastor noong Wednesday. Bakit kaya nakadalawa na ito? Ang pangalawa na ngayon. So, pamagat nito, we must check our spiritual condition. Alam niyo po, yung Book of Lamentation ay isang parang tula na isinulat ng mga Hudyo. At ito po ay naayon doon sa kanilang sitwasyon.
586 years before Christ, dumaan ng napakalupit na nangyari sa bansang na Jerusalem. Alam niyo, yung bansang Israel, ang pinaka-main dyan, capital city is Jerusalem. Yung Jerusalem po ay sinugod ito ng bansang Babylon. At ang Jerusalem po ay halos durugin ito ng bansang Babylonia. At kinawawa ang mga Hudyo, sila ay binihag, dinala doon sa lugar ng Babylonia. Binihag sila, ginawa silang mga alipin. Kaya grabe, maraming pinatay sa kanila, nilatigo itong Jerusalem na ito. So ang dahilan, ang bansa ng Diyos o ang mga Hudyo po, hindi sila nanatiling tapat sa Panginoon. Kaya inalaw ng Diyos na pasukin sila ng kaaway para yurakan ang kanilang lugar, ang kanilang city. Talagang giniba. Alam niyo po yung kwento niya nasa aklat ni Jeremiah, giniba yung templo na pinagawa ni Haring Solomon. Sinunog, tapos pinagbabasag ang lahat ng gamit. Yung iba pa pinagkukuha yung mga ginto. Ganon yung kalagayan, background ng lamentation. Sila na naghoy. Ano pa ibig sabihin ng naghoy? Sobrang lungkot. Sila ay dumulog sa Diyos na may kalungkutan, na naghoy, nanambitan sa Diyos dahil sa kanilang kalagayan. Kaya meron nga pong binasa natin, sabi nila doon, bakit tayo magrereklamo kung tayo po ay pinarusahan? Sabi niya, suriin natin yung ating pamumuhay at manumbalik sa Diyos. Kaya yan po yung tinatawag na we must check our spiritual condition. Sino dito takot magpa-check up? Sino dito? Takot magpa-check up sa doktor. Kasi ayaw niyang malaman may sakit siya. May mga ganun, di ba? Sa aming kumpanya, required doon, annual check-up kami. Bali, yearly yan. Mayroon kaming annual check-up. Buong ano yun. Buong katawan mo, i-check lahat. So, gastos ito ng kumpanya. At bukod doon, nung nakarang Monday, meron po kaming every Monday kami ay IBBT. Every Monday na po yun. Continuous yun. Minomonitor ng aming boss yung aming mga dugo. Kasi meron po kaming kasamahan sa trabaho na ang lusog-lusog, biglang lang namatay, inatake. Samantalang meron kaming annual check-up. Kaya ngayon, bukod sa annual check-up, meron pa kaming every Monday talagang ititipig kami. Salamat sa Diyos, okay naman yung dugo ko. Yung maraming mga high blood doon sa atin, normal lang. Okay, so sa atin naman, nang walang company, naman ko lang kung ilang beses tayo nagpapacheck up sa physical. Mache-check up lang tayo pag may karamdaman. Kasi una, ayaw natin. Kasi mahal ang bayad eh. Tama? Pero yung may mga pera, yearly talagang pumupunta yan sa doktor para ma-check yung buong katawan niya. General check-up. Yun. Ganon yung may mga pera, alaga sila ng doktor. Ganon kalaga yung check-up sa physical. Sa amin, kaya kami tine-check para fit to work ba kami. Pwede ba kami, karapat-dapat ba kami magtrabaho. Pag pumunta tayo ng doktor, pagdating ng physical check-up, iba yung mag-check sa atin, doktor. At meron silang mga kagamitan para gamitin para mag-check tayo. Pero dito sa pagdating sa spiritual, wala siyang tinatawag na meron tayong yearly na check pagdating sa spiritual. Palaging sa physical yung concern ng natin at saka sa kaya may company tayo. Palaging sa physical lang.
Pagdating sa spiritual, dapat everyday sini-check natin. Hindi na kailangan pumunta pa ng doktor. At hindi na kailangan na may mga aparato pa para i-check ang ating sariling spiritual na pagkatao. Hanggat meron kang cellphone, ay meron kang Bible at may lamang cellphone yan, yan yung aparato natin para i-check yung ating sarili spiritually. Hindi na natin kailangan pumunta ng doktor at para gumastos pa at magbiyahe pa. Kundi ikaw mismo ang mag-check sa iyong sarili kung yan ba spiritually fit para sa maging fit to work ka ba para kay Lord. Kasi sa company required din, kailangan physically fit to work ka. Eh, how about spiritual? Paano pagdating sa spiritual fit to work ba ang bawat isa kung wala pong check-up? Kaya, mga kapatid, napakahalaga, lalo sa mga nanay, dahil mga nanay, naku, marami rin. Ang mga nanay, hindi rin biro ang buhay ng mga nanay, di ba? Sila magbabantay ng mga anak, lalo kung maraming anak, mga pasaway, naku, mabigat din ang buhay ng ina. Marami kang anak tapos mga makukulit. Sila nagbabudget. No? Sila nag-iisip kung anong lutuing pagkain, anong ulam. Nakaka-stress din kaya yung ganon. Maya ka mag-iisip ng ulam. Di ba mga nanay? Di ba? Ulam sa umaga. Ano naman ulamin mo yung tanghali? May hapon. Di ba? Parang nakakasawal to kung lutuin. Mas lalong nakaka-stress kung wala kang maluluto. Okay lang yung mag-isip ako ng putahe. Ang malaga sana kung may pambili. Ay pag walang pambili, lalong gagano nanay. Kaya aburido karamihan ng misis eh. Aburido kasi pagpapagbudget pa lang, hindi rin madali. Ang lalaki naman, trabaho lang inatupag eh. Pero ang nanay, hindi biro ang kalagayan ng nanay. Maglaba, maglinis, lahat ng gawaing bahay. Multi-skilled yung nanay eh. Lahat kanya eh. Grabe ang nanay. Kaya hindi po biro ang mga nanay. Kapag ang ating spiritual po ay hindi natin chine-check kung ito po ay fit po ba ito o fit to work ba para kay Lord. Kasi alam niyo po, lahat ng ating mga ginagawa, iniisip, pagpapasya, nakadepende po yan sa spiritual mo. Naniwala po kayo? Yung iyong ginagawa, paano ka namumuhay, paano ka makikipagkapwa, paano lahat ng aspekto ng buhay may connection sa iyong spiritual. Kaya ang iyong spiritual, kapag ang spiritual mo, hindi po siya na-check kung ito ay nasa condition, wala sa condition. Yung pag-iisip mo, pag-uugali mo, pagpapasya mo, pamumuhay mo, apektado lahat yan. Pag wala sa condition yung iyong spiritual. Maging yung physical mo. Tandaan nyo po, pag physically fit ka, ibig sabihin, meron din kinalaman sa spiritual yan. Karamihan nag-uugat sa spiritual. Kaya nga yung iba, pag yung Kristan, karamihan ng Kristan, malulusog ang katawan eh. Kasi malusog yung kanyang spiritual. Kumbaga naturuan siya kung paano niya alagaan yung kanyang kalusugan. Tingnan mo yung mga hindi Christian. Naku, karamihan sa kanila, grabe ang mga sakit. Bakit? Yung spiritual nila wala sa kondisyon. Kaya sa atin napakahalaga, mga nanay, tatay, mga bata, dapat check natin yung ating spiritual condition. Kung ito ba ay spiritually fit po ba? Hindi lang tayo concerned sa ating physical, higit sa spiritual. Lalo kasi pag ang ating spiritual, nakunik yan kay Lord. Pag yan ay hindi spiritually fit, wala siyang tamang kondisyon sa harapan ng Diyos, apektado yung lahat ng ginagawa mo. Kita niyo po yung mga sinners, lahat ng ginagawang masasamang tao. Sa tingin niyo maganda ba yung spiritual nila? Wala, hindi sila spiritual, wala sa kondisyon, wala sa tama. Lahat tayo noon, wala pa tayo sa spiritual condition. Good condition.
Pero ngayong Kristiyano na tayo, dapat lagi na natin tinicheck yung ating sarili kung nasa kondisyon ba yung ating spiritual. Tama nga yung sabi ni Pastor, no? Huwag na nating i-focus sa sarili lang. At ito namang ating topic ay titingnan natin yung ating spiritual. Kasi lahat ng aspeto na ating gagawin ay nag-ugat din yan sa ating spiritual condition. Tama ba? Kaya kung wala ho sa kondisyon ng iyong spiritual, sigurado po, mali ang iyong ginagawa, mali ang iniisip, mali yung pamumuhay. Hello? Kaya may Bible ho tayo para ating may check yung ating spiritual condition. Yan nga po ang sabi ng Santiago. Pakibasa ngayon Santiago. Paano nga ba natin may check ang ating spiritual? Santiago 1:23 hanggang 24. Ito yung aparato na gagamitin natin para mag-check yung ating spiritual. Hindi yung physical lang. Si doktor na ang bahala sa physical natin. Pero pagdating mo sa spiritual, tayo ho mag-check sa harapan ng Diyos. At binigyan niya tayo ng aparato upang i-check ang ating mga sarili. Pakibasa po yung Santiago 1. Opo. 23 to 24. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagkasagawa nito ay tulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili agad. Nalilimutan ang kanyang ayos. Okay, thank you. Sapagkat ang nakikinig ng salita at hindi nagsagawa nito katulad ng isang taong humarap sa salamin. So, mirror, ang salita ng Diyos like a mirror. Dito daw nakikita natin yung ating mga sarili. Sabi daw, ngunit, sa 24, at umalis matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Yung mag-check nito ay ang Word of God. Dito makikita natin yung ating sarili. Kung tayo ba spiritually condition through God's Word. Kaya po kung hindi tayo Bible reader, hindi mo na-check yung sarili mo. Kung okay ka pa ba, spiritually fit ka ba, ganun po kahalaga ang pagiging Bible reader and then yung pagiging hearer mo. Yun. Kasi doon mo nakikita yung sarili mo. Inihayag kasi ng Bible eh. Yan. Hindi mo alam yung iba po nga pagdating sa physical aspects, yung iba, magugulat na lang, malignant na pala yung sakit, stage 4 na pala. Mamamatay na, buwan na lang ang taning dahil hindi nagpa-check up. Tayo, ang isang tao ho na walang basa-basa ng Bible at hindi nakikinig, isang araw, bigla din silang mamamatay spiritually. Marami po yan nakakalungkot. Marami sa akin dati, masigasig, maagang dumating sa church, ngayon wala na, hindi na natin nakakasama. Sa tingin nyo, bakit kaya? Hindi na-check yung sarili, ang spiritual condition po yung napabayaan. Naniwala po kayo doon? Baka naman pwedeng sabihin, baka si pastor nakatisod. Baka yung mga preaching ni pastor masasakit. Pwede rin ganun siguro. Yung iba kasi pag nakarinig na kunting pagtutuwid, na-open eh. May mga ganun, mga imbes na salamat pas, napansin mo rin yung dapat ituwid sa buhay ko. Ganun na lang. Kaysa naman magtampo ka, ikaw rin yung talo eh. Tinuturuan na nga tayo kung paano mabuhay na spiritually fit eh. Tapos pag nasagi yung mali mong ginagawa, tatampo. Oh, sino talo? Sino ang namatay spiritual? Mabuti sana kung hindi na nagpatuloy dito, nalaman natin na sa ibang church. Ang problema, pagdating doon, nasagi na naman, alis na naman. Hanggat may problema po tayo sa sarili at nakarinig tayo ng preaching, parang tayo natatamaan. At hindi tayo marunong tumanggap, tayo yung natatalo. Dapat i-absorb natin. Parang ganito, nakita ng kapwa mo na may laki ng puwing ng mata mo, sinabihan ka o kaya muta. Laki ng muta mo, alisin mo.
O diba? Magpasalamat ka sa pumuna. Hindi, na-open minsan may preaching na matitigas kasi. Diba? Hindi ko po alam kung ako'y naka-open na sa ilan sa aking mga preaching. Pero po, kung minsan po, sinasadya ko pong matitigas yung aking pinupukol para doon sa mga matitigas din yung puso. Kasi kung hindi matigas yung ipukol mo, wala rin eh. Hindi tatalab eh. Kaya kung minsan gumagamit ako ng words sa matigas eh. Para naman matuto yung tao. Ganun yung pastor, hindi ho laging gatas yung ibibigay sa'yo na parang inuuto-uto ka lagi. Eh, yung iba, ganun eh. Yung preaching ng iba, takot mawala ng membro. Kaya ayaw ituwid yung mali. Lalo kung giver yan, tither. Takot yan ituwid ng pastor ng iba eh. Kasi mawala ng bibigay ng pera. Eh, tither yan. Nagbibigay ng tithes yan. Takot nila ituwid ng ibang pastor yan. At salamat sa Diyos, tayo po dito, wala tayong tinatangi. Amen? Basta word of God, handa tayo pakinggan para tayo ay ituwid yung ating spiritual condition. Check our spiritual condition through Bible. Ano ba ang palatandaan upang ma-distinguish natin na ating sarili ay medyo hindi na siya spirituality? May mga word of God na magpapakita sa atin. Number 1, ang sabi ng Matthew 6:31 to 32, sabi doon, 6:31-32 ng Matthew, huwag daw tayong babalisa sa pagkain at inumin at dinadaramit. Sapagkat ito daw ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Hello? Pag walang pananalig ang tao sa Diyos, ibig sabihin, hindi spiritually fit siya. Tama ba? Kapag ibig sabihin mga kapatid, kapag pinaghaharian ang iyong puso, ang iyong sarili, ang iyong isip ng kabalisahan dahil sa pangailangan mo sa buhay, sa anak mo, sa pamilya mo, nababalisa ka, namumblima ka, ibig sabihin, kailangan meron kang ayusin sa iyong spiritual. Bakit? Palatandaan daw yan na wala ka ng pananalig sa Diyos. Hello? Kapag ikaw nababalisa sa pangailangan, yung iba, bakit yung iba na stress? Kasi iniisip yung pagkain, pinoproblema. Instead, magtiwala sa Diyos at kilos lang. Mahirap naman, hindi naman sinasabi na ang mahalaga may faith ka, magtihaya ka na maghapon sa bahay mo. Hindi naman ganun. Ibig sabihin, hanggat naniwala tayo sa Diyos at patuloy natin ginagawa yung tungkulin natin, hindi dapat mangibabaw yung kabalisahan sa ating buhay. Pag nangibabaw po ang kabalisahan sa ating buhay, ibig sabihin, hindi po spiritual, wala sa kondisyon yung spiritual. Ganun po yan, mga kapatid. Kapag pinagharian tayo ng kabalisahan, palaging problema na lang yung iniisip mo, ibig sabihin, yung spiritual mo po, wala sa tamang kondisyon. Kaya iayos natin po ang sarili natin. Huwag natin hayaan na sa pamagitan ng kabalistahan, ilalayo tayo dito sa Diyos. Di ba yung iba, pag namumblema na sa pagkain, anong ginagawa? Hindi mo na mag-judge ngayon. Kailangan ko muna kumita. Di ba, nabalisa na. Nabaliwala na si God. Dahil nga sa kawalan ng tiwala sa Diyos. Hindi siya spiritually fit. Tama ba? Ang spiritual fit, kahit anong sitwasyon, nagpapatuloy ka kay Lord. Priority mo si Lord, yun po yung spiritually fit. Nasa tamang kondisyon yung iyong pananampalataya kung hindi ka pinangibawan ng iyong mga problema sa buhay. Tama ba? Kaya ganun po yan, check ourselves. Pag tayo ho'y problemado lagi, wala ho. Kailangan nating palusugin yung ating spiritual. Amen? Pangalawa, kapag marumi na ang nilalaman ng ating puso, ibig sabihin, hindi maayos sa ating kondisyon spiritually. 15, 18, 19. Dito na ng Mateo, 15, 18, 19. Kung gusto nyo pong isulat. Pero sabi ng 12:35 ng Mateo, sabi doon, pawang mabubuti ang lumalabas sa bibig ng taong
may malinis ang puso. Subalit masasama ang lumalabas sa bibig ng maruruming puso o masamang tao. Dito inihayag na pag wala sa kondisyon yung spiritual ng isang tao, mga bad, mga marurumi ang iniisip ng tao. Mga negatibong lumalabas, mga bad words, mga maling pamumuhay lumalabas. Kasi yung kanyang spiritual, mayroon pong kinalaman yung kanyang spiritual. Wala sa kondisyon yung kanyang spiritual. Tama ba? Ganun po yan. Pero kapag nasa spiritual faith ka, nasa ayos yung spiritual mo, hindi po marurumi yung iyong pamumuhay. Yung iyong pananalita, hindi marurumi ano malabas sa bibig mo. Kasi you are spiritually fit. Amen? Ganun po yan. Kaya check ourselves. Pag nakita natin, mukhang hindi na maganda yung iniisip ko, yung aking mga sinasabi, hindi na maganda, may problema yung spiritual natin. Kailangan ayusin yung part na yun. Amen po ba? Inihayag po ng salita ng Diyos po yan. At tayo mismo makaka-distinguish sa sarili natin. Ito pala, medyo marumi na pala ang puso ko, kaya marumi yung lumalabas, marurumi yung aking iniisip. Kailangan ilapit natin sa Panginoon yung part na yan. Number 3, kapag negatibo o maling pag-isip ay nasa maling kondisyon ng ating spiritual, 15:19 pa rin ng Matthew. Pang-apat, kapag matamlay na ang iyong pagdalo sa gawain at sa pagbabasa ng salita ng Diyos, maging sa prayer, tanda ng paghina ng iyong spiritual condition. Hello? Naniwala po kayo? Andyan pa po ba tayo? Kapag matamlay ka na, take note, kapag matamlay ka ng dumalo sa gawain ng Panginoon, wala nang gana, mayroon ng problema ang iyong spiritual. Diba? Yung ating physical, pag matamlay, anong problema? Meron ba, tinatawag physically fit? May karamdaman yung ating katawan pag laging matamlay. Tama ba? Kailangan mo ipacheck kay doktor. Bakit laging matamlay? Walang ganang kumain. Physically. Ganon din sa spiritual. Pag matamlay kang dumalo sa gawain ng Panginoon, wala kang gana, wala kang hilig makinig sa salita ng Diyos, nawawala ka ng ganang makinig, may problema yung spiritual mo, kapatid. Kailangan natin palusugin. Huwag mong hayaan parang tamlay na tamlay tayo dumalo sa gawain. Kahit available tayo, may gawain, hindi napunta. Kahit available, tamad na, may problema na po yung spiritual natin. Huwag nating hayaan na tuluyan po yung mamamatay. Amen? Kita niyo po yung physical natin, pag may sakit, hindi natin pinapacheck sa doktor, isang araw na mamatay yung tao. Walang pera papacheck. Pero pagdating sa spiritual, hindi mo kailangan ng pera. I-check mo sa Bible. Ay kapag matamlay ka sa lahat ng gawain, kasi sabi ng Romans 12:11, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Ibig sabihin, pag wala ng sipag ang naramdaman sa sarili mo, may problema ang spiritual natin. Hello? May problema na po yan. Huwag nating ibaliwala. Nakala natin, okay naman ako kasi. Wala naman akong ginawang masama, pero matamlay ka na. Sahin na po yan, napapunta na po yan. Sa tuluyang paglayo mo sa Panginoon. Hello? Diyan ho nagsisimula ang mga backslider. Naniwala kayo? Na kapag sila tinamad ng dumalo hanggang isang araw, ayaw ng dumalo, hanggang tuluyan ang ayaw dumalo, hanggang backslide na. Huwag niyo pong hayaan, nakaramdam na tayo ng pagkatamad. Huwag niyo pong hayaan. Kahit kayo, ako po, ito po yung aking life Kahit pagod ako galing trabaho, hindi pa ako halos nakaupo lang sa bahay, takbo ko rito. Dahil may prayer meeting. Liban lang pag talagang late na ako. Pero hanggat kaya ko, takbo ako rito dahil may prayer meeting. Hindi dahil sa pastor ako dito, kundi kailangan ko yung aking sarili palagi may lalapit sa Panginoon para palaging nasa spirituality fit. Amen po ba? Dapat ganun tayo. Sipagan natin lagi. May gawain na yun. Pag matamlay ang nangibabaw sa sarili mo, mayroon problema ang spiritual natin.
Huwag nating pabayaan yan. Kaya nga sabi doon, idulog natin sa Diyos ang ating mga sarili. Ano pa? Kapag hindi mo na priority si Lord sa buhay mo. 633, di ba? Anong taon ba yon? Ay itong taon natin, 2024. Seek God first. Lagi itong ating motto. Di ba? Motto ito ng Christian. Seek ye first the kingdom of God. Yung iba tamad ang dumalo, matamlay na. Hindi na priority si Lord sa buhay niya. May problema ang spiritual. Hello. Salamat sa Diyos dahil tayo wala pa. Dahil kahit anong sitwasyon nandito tayo, may problema, nagpapatuloy. Ibig sabihin, we are spiritually fit. Kasi ang may mga sakit po, wala nang ganang gumalaw yan. Physically and spiritually. Kapag wala na tayong takot, gumawa ng kasalanan. Hello. Kapag ang isang tao po walang takot gumawa ng kasalanan, may problema ang kanyang spiritual condition. Hello. Pero tayo, halimbawa nakapagmura ka lang, sorry Lord, sorry. Kaya bad words, sorry Lord, napapasuri ka kagad, pero bad words lang, na maliit lang na bagay, matutuusin yun. Tinutuwid mo agad, kasi okay yung condition ng spiritual mo. Pero yung iba, tingnan mo yung iba, gawa ng kasalanan, hindi sila nakukonsensya. Bakit? Wala po silang ayos sa spiritual. Ang spiritual po nila ay patay. Walang connection. Kaya hindi takot sila gumawa ng kasalanan. Konti na lang. Last na lang po. Kapag nang lalamig na ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hello. Mahalaga po ito, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pag malamig na po yan, may something na yung ating spiritual. Wala na tayo, may kailangan tayong dapat gawin sa ating spiritual. I-renew yung ating spiritual sa Panginoon. Tama po ba? Kailangan i-renew natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, muli mo pong pasiglahin yung aking espiritu. Muli mo po akong bigyan ng kalusugan spiritually. Nananalangin po ba tayo ng ganito? Na kung nakaramdam po tayo ng mga 7 sign na ito sa sarili natin, huwag natin pabayaan yung ating sarili na nanghihina. Kaya nga po, marami akong tumalikod sa church dahil na hindi nila chine-check yung kanilang sarili. Akala nila okay na okay. Tingnan yung physical natin. Okay, pero hindi natin alam pagdating sa doktor, high blood ka pala. Mataas na pala yung uric acid mo. Oh, hindi ka nang pa-check sa doktor, yung sugar mo pala ay grabing taas na. Isang araw mag-collapse ka na. Walang check walang check up Ganon din sa spiritual, hanggat hindi natin tin-check, hindi natin alam. Yung mga tao na hindi nila alam yung kalagayan nila spiritually, hindi nila mag-collapse na sila o patay na. Kasi hindi na tin-check ang kanilang sarili. Pag tinanong mo nga, kumusta? Ito, mabuti naman po, pero hindi nagcha-charge. Kapag ang tao po hindi na nagcha-charge, huwag niyong sabihin maganda yung spiritual niya. Lalo, liban sa mga reasonable na bagay. Kung wala namang gaanong hadlang bakit hindi nagcha-charge, may problema yung spiritual niya. Amen? Ganun po yung pinamaya. Okay, kumusta brad? Kumusta sis? Okay lang po kami, mabuti naman. Ayan yun. Na parang tingin natin sa sarili natin, okay lang. Pero hindi na alam sa paningin ng Diyos, meron ng problema ang spiritual nila. Malapit na madido. Kaya nga dito sa Mateo chapter 7, ito po yung pag-check. Ano sabi ng Mateo? Dito tayo magwawakas bago tayo manalangin. Basahin natin Mateo 7. Mayroong pag-check sa sarili. Hindi po. Pag tayo sa iba, ang iba yung chine-check natin. Minsan masipag yung iba, mag-check sa iba Imbes sa sarili muna. Ano sabi ng 7:3 ng Mateo? Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid,
ngunit hindi mo pinapansin ang puwing nagatahilan sa iyong mata, paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo, mapagpaibabaw, alisin mo muna ang puwing nagatahilan sa gayoy makikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Kita niyo po natin, nakita po natin, bago daw natin itingin sa iba, sa sarili muna, i-check muna yung sarili natin. Kung spiritually fit ba tayo, hindi yung iba ang ating tinicheck. Yung iba, lagi na lang katingin sa ugali ni sister, ni ugali ni brother, lagi nakatingin, pero sa sarili, hindi tinitingnan kung spiritually fit pa ba. Wala akong masamang titingin natin ng iba. Dapat, ang sarili mo na bago tayo mag-check sa iba. Okay, so maganda po ba yung topic ay message ngayon? Na-appreciate po ba natin yung spiritual condition dapat sin-check? Mahalaga po ito. Huwag po nating maliitin yung message na ito sa atin. Dahil pag ito'y binabaliwala natin, isang araw, hindi na tayo magkakasama. Yung paglipat ka ng church, dahil wala namang sapat na dahilan, hindi spiritually fit yan eh. Lilipat ka ng church, wala namang reasonable, nasa ibang church ka na, may problema ang sarili mo. Wala pong magandang spiritual na condition sa mga taong lumilipat ng church na wala pong sapat na dahilan. Ganon din po yan. Kaya mga kapatid, ganon po, patuloy natin i-check ang ating spiritual condition sa harapan ng Diyos. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Tumayo na po tayo. Nawitan natin ng Diyos na isang awit. Sundalisay ang aming dati. Talikhain mo, Diyos, para sa akin. Sundalisay ang aming dati. Talikhain mo, Diyos, para sa isang pusong sapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lang, isang pusong kapal na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, Jesus. Manalangin tayo mga kapatid, personally, kausapin natin si Lord. Kung tingin natin, wala po sa spiritual condition, patuloy natin i-renew sa Kanya ang ating mga sarili. Patuloy tayong balakasin ni Lord dahil hindi biro ang sitwasyon ng buhay natin sa araw-araw.
Patuloy po tayong manalangin personally. Kailangan man narito, Panginoon, ang basta sa amin. Lord, Father God, patuloy mo igawad sa amin, Panginoon, spiritual condition, Panginoon. Aming spiritual ay maging karapat-dapat sa harapan mo. Maging malusog ang aming spiritual, Lord. Upang sa gayon, lahat ng espiritu ng aming buhay, ikaw ang maparamanan. Nakilang Ima, salamat po sa iyong patuloy ng pagkakaloob sa amin ng panibagong kalakasan upang aming spiritual, Lord, ay maging malusog ito. Itong salamat, Lord, Father God. In Jesus' name. Amen. Lakpakan natin si Lord. Magpatuloy lang po tayo magtayo. Babasahin ko lang po yung 2 Corinto 9:7 sa ating offertory. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Yan ang sabi rito, di ba? So, magbibigay ng buong puso at galak sa kanyang puso ay magbibigay ng kagalakan. At matutuwa ang ating Panginoon kung buka ang ating puso. Magsitayo po tayo at itaas po natin ating dalawang. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Narito po ang aming kaloob, Panginoon. Binabalik po namin, Panginoon, dahil ito po ay sa iyo lamang, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga taong nagbigay ng offertory, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Nagbabalik ng kanilang mga blessing, Panginoon. Panginoon, naway bless mo po sila, Panginoon, maging kung saan man po nila ito ipunin, Panginoon, maging sa kanilang mga business, Panginoon. Palaguin mo po ito, Panginoon. At bigyan niyo po sila ng mga siksik-siksik ng mga kaunan yung mga blessing. Gayon din po sa mga sa trabaho, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang kanilang mga amo, Panginoon. Upang patuloy ang kanilang pagtatrabaho, Panginoon, sa araw-araw at matugunan ang kanilang mga pangailangan. Panginoon, narito po ang aming kaloob. Binabalik po namin, Panginoon, sa pangalan ng anak na Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon mag-uulat ako ng ating financial para malaman nyo kung gaano nakalaki ang ating financial. Amen? Simula noong 12/8/24, December 8, 2024 hanggang May 4, 2025 ang iuulat ko sa inyo. Offering noong 12/8/24, 1,500. Ang expenses naman natin, 3,200. Offering noong 12/15/24, 1,630. Ang atin namang expenses, 5,700. Offering noong 12/22/24, 1,165. Ang atin naman expenses, 3,200. Offering noong January 5, 2025, 1,101. Ang ating naman expenses, 7,600. Noong January 12, 2025, ang ating offering, 1,418. Ang ating naman expenses is 200. Noong January 19, 2025, ang ating offering,
1,380. Ang ating naman expenses, 200. Noong January 26, 2025, ang ating offering 1,300, ang ating expenses 200. Noong February 2, 2025, ang ating offering 1,275, ang ating naman expenses 600. Noong February 9, 2025, ang ating offering 1,380, ang ating naman expenses 1,877. Noong February 12, February 16, 2025, ang ating offering 10,020 pesos, ang ating naman expenses 700. Noong February 23, ang ating offering 1,300, ang ating expenses 1,700. Noong March 2, March 2, 2025, ang ating offering 9,367, ang ating naman expenses 3,900. Noong March 16, 2025, ang ating offering 1,080, ang ating naman expenses 2,150. Noong March 23, 2025, ang ating offering 1,260, ang ating naman expenses 350. Noong March 30, 2025, ang ating offering 1,130, ang ating expenses naman 1,850. Noong April 6, 2025, ang ating offering 9,023, ang ating naman expenses ay 750. Noong April 13, 2025, ang ating offering 1,245, ang ating naman expenses 9,820. Noong April 20, 2025, ang ating offering 1,130, ang ating naman expenses 6,631.75. Noong April 27, wala tayong offering dahil baptism natin yon. Pero nagka-expenses tayo, 4,860. Noong May 4, 2025, ang ating offering 9,265, ating expenses 580. At total ang ating offering, total of 59,837. Ang ating naman expenses, 63,508.75. Plus, nung dati nating pondo, na 21,456, ang total offering natin, 81,293. Minus sa expenses natin na 63,508.75. May total cash unhan tayo na 17,784.25. Kaso may nag-ilan sa atin na hindi pa nagbalik na 1/4. Kaya ikinaltas ko doon. Ang total cash unhan natin 16,324.25. Saan ginastos ang 63,288.25? Natihati ko ito. Yung sa church natin, gumastos tayo ng 43,408.25. Ano-ano mga pinagagastusan natin? Thanksgiving, 8,000. Grocery at pagkain yan. Yun, 8,000. Laptop, 7,000. Amelia, 789. Megaphone, 589. Pulpito, 8,000. Tolls para sa church, 700. Secret registration para sa church natin, 3,000 ang bigay ko ay pastor. Pastor Edward sa church baptism kasi nilitrisya ng church, 360. Dala na yun lahat-lahat. Ang jeep natin, 3,200 kasi nagpadagdag siya kahit daw merindala kasi din naman natin siya naalok sa tanghalian. Binigyan ko siya ng 200 kaya naging 3 Hagdanan, yung hagdan na binili ni Pastor, ayan, 2,450 yan.
Yung pagkabit natin ng kuryente, kasama na ng labor, kasama ng materials, kasama na yung mga merinda, 12,780. Ang may resibo yung mga materials lang, labor at saka merinda, wala din nakaresibo, pero nakalista dyan sa record ko. Ang laptop natin, ang adapter, binigay ko kay Pastor Edward 1,000. Ang merinda sa ibang gilising, pero sakto ba yung pastor tayo? 521.75. Yan. Kaya ang church nakagastos ng 43,208.75. Sa mga pastor naman, love gift, kasama na yung love gift kay Pastor Jerry at kay Pastor Edward, at saka yung nagpipray sa atin dito kapag binibigyan natin yun ng love gift. Umabot ng 11,600. Sa kuryente natin na binabayaran, 1 buwan, 600. Ang gitarista sa Taguig noon, binigyan natin ng 900. 2 misis sila ginamit dito. Una 300, sunod 600. Children Ministry, kasama ng Merida, Club Gift, Sister, Respect, 1 to. Yun. Kaya umastos tayo ng 63,288.75. Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo tingnan ang record natin. At ang pondo natin nandyan. Sino gusto tumingin? Yun lang at magandang umaga sa lahat. Tayo ay tumayo at mananalangin tayo sa closing prayer. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat Lord sa umagang ito na natapos, Lord, ang aming gawain, Lord. Kasama ka namin, Lord, Jesus Christ. Kasama namin ang iyong banal na Espiritu nang siyang nag-guide, Lord, na maging matagumpay, Lord, ang aming gawain para sa iyo, Lord Jesus Christ. At salamat, Lord, sa mga mensahe, Lord, na aming narinig. Na ito, Lord, ang aming gabayan na mamuhay na ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus Christ. Na, upang mapinapanatili namin, Lord, na malusog, Lord, ang aming spiritual na buhay. Lord, ingatan mo po kami, Lord Jesus Christ, sa aming pag-uwi, kung paano po kami natin dito na matagumpay, ganoon din sa aming pag-uwi, Lord. Ingatan mo po kami na makarating kami sa aming mga tahanan, Lord, na matagumpay. Lord Jesus Christ, ang lahat ng kapurihan at salamat sa tangi mong pangalan ng kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy
Taas po natin ating mga kamay. Nakilang Ama, narito muli, O Diyos, ang mga kamay ng iyong mga anak, Lord. Kami po nagtataas ng kamay, tanda ng aming pananampalataya, paniniwala na ikaw ang magbabasbas sa amin ng mga biyaya, O Diyos, sapagkat ikaw ang lahat ng source ng mga bagay, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, Panginoon, basbasan mo na kailang Ama ang boses sa amin. Nang una yung aming kalusugan, basbasan mo na kailang Ama. Panginoon, ito ay magtataglay kami ng physical fit. Karoon po kami ng tamang kalusugan, Panginoon. Pag hindi rin po kami mapinsala ng mga sakit at karamdaman. Patuloy mong basbasan, O Diyos. Kubira mo kami ng Holy Blood of Jesus upang manatili ang aming sigla ng aming katawang ikikat. Yun po, Diyos, sa aming spiritual na pagkatao. Patuloy mong basbasan, Lord, pag-alapi, pagtibayin, patatagin. Upang sa ganang sitwasyon ng buhay namin, patuloy namin ma-overcome, Father God. Basbasan mo rin, Panginoon, ang sino mang isa sa amin ay may mga business, inyong palaguin, Panginoon. Patuloy pagpalain ng anumang sino mang may business, Lord. Yan din po ang mga naganak buhay. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho. Increase mo ang kanilang mga sahod, allowance, Panginoon. Salamat po sa lahat ng aspito ng buhay namin, Lord. Basbasan mo pang maging pagpapala din po kami sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. Good morning everyone. God bless you all. Samayan tayo at maaari ba natin mag-iwan tayo kunti yung ating leaders at mag-meeting tayo kahit ilang minuto. Mag-meeting tayo tungkol sa ating church registration. Magpasya po tayo. Salamat po. God bless everyone. Lagi mo na lang iniiwan yung sapatos mo, ate. Ayun o. Ayun daw, friend. Meron ba itang bugas? Ito, bigay. Ito, ito. May sabon dito. Kuya Jom, pag-sige na lang kung may luwag.